The Philippine bar exam is like a beauty pageant. The presentation of a good answer is the key to hurdle it. Literal, pagadahan to na sagot. Ganito rin sa law school. Good morning Pilipinas! Ako si Bacon Palacio at pag-usapan natin kung paano sumagot sa mga essay-type questions para sa law school at sa Philippine bar exams. Bigyan ko na muna kayo ng practical tips kung paano sumagot sa Philippine bar exams. Basahin mo muna yung question bago mo basahin yung facts ng problem sa bar exams. Gawin mo ito kada call, pero isa-isa lang. Pagkasagot mo, doon mo basahin yung susunod na call para hindi ka malito. Ang punto nito, para pag binasa mo na yung facts ng problem, masasala mo na kung ano lang yung kailangan mo para sagutin yung tanong. Second tip, use the active voice. Aaminin ko, hindi ako sanay gumamit ng active voice kasi nasanay na ako eh. Pero advice ko lang sa inyo, as much as possible, make a conscious effort to use the active voice. Do not leave the scope of the subject. Huwag mong gamitin ang rules of court para sagutin ang isang civil law problem kahit na alam mong applicable talaga yung rules doon. Keep your answers short, simple, and direct to the point. Naiinis sa mga examiners sa mga mahaba at paligoy-ligoy na sagot. Kung ayaw mo maniwala sa akin, lapitan mong reviewer mo ngayon at tanungin mo kung tama ba ang sinabi ko na nagagalit ang mga examiners kung mahaba at paligoy-ligoy ang sagot mo sa Philippine bar exams. Hi! If nagustuhan ninyo ang content ko, please like this video and share this video sa inyong mga social media accounts at mag-subscribe na rin kayo para matulungan ninyong lumaki ang aking channel. Maraming salamat! For additional top-notch tips, punta ka sa iCard, ayan, nandyan. Click mo na lang pagkatapos mong panoorin ang video ko. Okay, handwriting na naman tayo. However, meron na akong ginawang video dito in the past. Click mo na lang din sa iCard dito pagkatapos mong panoorin itong video na to. Idadagdag ko na lang nung ako'y nagre-review para sa Philippine bar exams. Sumusulat ako ng 3 frequently asked codal provisions para sa subject na inaaral ko para sa araw na yon. Kung may tanong ka, huwag kang mahiyang mag-comment sa baba. Sasagutin ko ang mga tanong mo. The engagement really helps me a lot. Ano ba ang punto kung bakit ginagamit ang 4-paragraph method? Ang punto ng 4-paragraph method ay para tulungan kang ipresenta ng maayos at logical ang sagot mo sa essay-type questions sa Philippine bar exams. Tandaan mo lang, ang 4-paragraph method ay ginagamit lamang para sa mga essay-type hypothetical questions. Pag-usapan muna natin ang components ng 4-paragraph method at mamaya tuturuan ko kayo kung paano gamitin or paano i-apply lahat ng pinag-usapan natin sa video na to. Sa unang paragraph, categorically answer the question and restate the call. Kunwari ang tanong ay may attorney X legally charges client based on contingent fees. Ito ay tanong ng 2018 bar exams. Ang unang paragraph mo dito dapat ay, yes or no, attorney X may or may not charge his clients based on contingent fees. Ang reason kung bakit ganito ang construction ng first paragraph mo ay para makita agad ng examiner kung anong sagot mo. Sa pangalawang paragraph, ilagay mo naman yung legal basis mo. Huwag kang mag-cite ng exact provision ng batas or ng exact case title. Example, the law on contract states that, according to the rules on evidence, jurisprudence has ruled that. Please note na mahaba ang rules of court at civil code kaya kailangan mong inarrow down ng konti ang topic. Hindi sila tulad ng revised penal code or labor code na maikli lamang na pwede mong isite na according to the revised penal code or according to the labor code. Sa ikatatlong paragraph, i-apply mo naman ngayon ang legal basis mo doon sa facts ng problem. Para madali isulat, gumamit ka ng terms tulad ng here, in this case. Pagkatapos ay kopyahin mo ang key terms ng legal basis mo doon sa third paragraph mo. Sa fourth paragraph mo, ay kopyahin mo yung second phrase doon sa first paragraph mo, tapos state mo siya as a conclusion. Thus, attorney X may or may not charge his clients based on contingent fees. Para sa example na to, gagamitin natin ang question number 4 sa Legal and Judicial Ethics ng 2018 Philippine Bar Exams. Attorney Cornelio Carbon, 36 years of age, had always dreamed of becoming a judge and eventually a justice, but his legal career took a different turn. Upon graduation, he joined a government-owned financial institution where he worked in the Loans and Claims Division. He also taught negotiable instruments law in a nearby law school at night. He has been active in his IBP chapter and other law organizations. However, in his 12 years of practice, he has never done trial or litigation work. Subquestion A. Is Attorney Carbon engaged in the practice of law? Subquestion B. Is Attorney Carbon qualified to become a regional trial court judge?
Ang ingay nila, lumipat na muna tayo ng lugar. Okay, sagutin ninyo ang tanong na to sa comments at huwag din kayong mahiya i-critique ang sagot ko. Pag binasa mo na muna yung call bago mo binasa yung problem, makikita mo na sinabi mismo ng problem na meron siyang legal career. Hindi lang siya nagli-litigation. Kaya ang trabaho mo ngayon is hanapin yung facts na mag-fit sa definition ng practice of law. Mas mainam nang gamitin mo yung nagtuturo siya ng negotiable instruments law sa law school. Dahil yun, alam natin, kailangan natin ng legal knowledge, experience, and training. Pagtapos mo nang sagutin ng sub-question A, doon mo lang basahin yung call ng sub-question B para hindi ka malito. All in all, para masagot mo isang bar exam questions, kailangan mo lang ng konting facts para may apply yung legal basis mo. Karamihan ng facts sa isang Philippine bar exam problem ay palabok lamang. Kung akong sasagot sa sub-question A, ito ang isusulat ko. Jurisprudence defined the practice of law as any activity which requires the application of legal training and knowledge. Here, he has been teaching negotiable instruments law in a law school, an activity that requires the application of legal training and knowledge. Thus, Attorney Carbon is engaged in the practice of law. Kung mapapansin mo, 2.5 points lang ang question na to, kaya 3 paragraph lang ang ginamit ko. Tinanggal ko na yung first paragraph. Ang point dito is for you to save time. Tandaan mo, ang bar examiner ay hindi nag-expect na mahabang sagot kung mababa lang ang points na inassign niya. Yes, Attorney Carbon is engaged in the practice of law. Jurisprudence defined the practice of law as any activity in or out of court which requires the application of law, legal procedure, knowledge, training, and experience. Here, he has been teaching negotiable instruments law in a law school, an activity that requires the application of law, legal training, knowledge, and experience. Thus, Attorney Carbon is engaged in the practice of law. Minsan may mga calls sa Philippine Bar Exam na ganito ang tenor. For example, rule on the defense of XXX. O kaya, you are the judge, decide the case. Ang tawag sa mga tanong na yan ay open-ended essay questions. Ang hinahanap na examiner sa'yo dito ay yung ability mo na mag-issue spotting. Maliban sa ability mo na sagutin ng maayos at logical yung issue na nakita mo. Ano ba ang issue? In summary, ito yung pinag-aawayan ng mga partido. Ang isang magandang indikasyon ng issue sa isang Philippine Bar Exam problem ay yung mga partido, ginagamit nila yung same set of facts pero they are using different legal basis to justify their position. O kung parehas man ang legal basis nila, ibang interpretasyon nila sa batas na yun. Pagkatapos mo makita yung issue, i-apply mo lang yung 4-paragraph method. I-analyze natin ngayon ang problem. Ang alam lang natin na activity ni Attorney Carbon na pwedeng mag-qualify as practice of law ay yung nagtuturo siya ng negotiable instruments law sa law school. Hindi sinabi sa problem kung ano ang specific na trabaho ni Attorney Carbon sa government financial institution. Hindi rin sinabi doon sa problem kung anong ginagawa ni Attorney Carbon doon sa IBP chapter niya at doon sa mga law organizations na sinalihan niya. Sa last sentence nung question, alam lang natin na nag-12 years siya in practice. However, hindi naman sinabi kung anong klaseng practice yun. At most, ang magsasabi lang natin na hindi siya nagli-litigation or hindi siya nagtatrial. So, opinion ko yung last sentence na yun para ipain ka na sumagot ng affirmative sa second call. Para rin sa video na to, ginamit ko ang librong Bar Blues or Everything You Want to Know About the New Bar Exams But Are Too Busy to Ask by Tanya Katrina A. Lat, Maria Gracia R. Gomez, Marilyn S. Manait bilang reference sa video ko na to. And I also highly suggest na basahin niyo tong libro na to kung ikaw ay magtitake ng bar next year. In preparation for this video, hindi ko tiningnan yung suggested answers nung 2018 bar exam questions. At as much as possible, ginamit ko lang yung stock knowledge ko para sa video nito para ma-reflect ko kung paano ba sumagot ng Philippine bar exams ang isang barista. If you like my content, please leave a like. Share mo na rin to sa lahat ng kaibigan mo at sa wall mo sa social media. Please subscribe and hit the bell notification para lagi kang updated tungkol sa aking mga videos. At hanggang sa muli, ako si Palacio and I will see you in the next video. Bye-bye!